subject sa deportation dahil hindi po akba yung kanilang papel at sa kanilang ginagawa kaya sila po ay hinuli natin. Okay. Sir, may mga Filipino business owners po ba or establishments? Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine 1278 AM. Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family. Talakayang makakalikasan. Anything under the sun. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Halina't makinig, matuto, mga usapin na para sa'yo. Makibahagi sa mga kwento, dahil ang puso ng pag-unlad tayo. Pamilyang Pilipino ay ang puso, bansang progresibo. Tayo'y makibahagi, tara usap tayo, dito lang yan sa Papit. Pagbati mula sa Commission on Population and Development. Masayang araw ng Martes sa lahat ng aming tagapanood at tagapakinig. Welcome sa ating first episode ngayong Season 2 ng Popbeat. Ngayong January 13, 2026. And Happy New Year everyone! Ito si Mikey Rai mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong makakasama sa loob ng isang oras na pakikipagtalastasan sa mga issue at usapin na may kinalaman sa populasyon at pag-unlad. Last week, pinakita natin ang ating mga naging episodes ng 2025 ng Season 1. So ngayon naman sa Season 2, tayo ay makakasama ng isang napaka-espesyal na panauhin ang ating Assistant National Statistician Joseph Cahita. At ngayong araw din, pag-uusapan natin ang population projections ng ating bansa ngayong 2026. At bago yan, isa sa mga tinutukoy nating programa sa Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad ay ang pagsulong ng ating mga programa na Philippine Population and Development Plan of Action. At panoorin muna natin ang Let's Meet the NUAS, ang ating CPD. Ano ba ang ating mga programa? Alright, and let's watch this! Pasalamat sa ating mga nakikinig at nanunood. Ang Commission on Population o POPCOM ay ang pangunahing ahensya na nagsulong ng mga programa, polisiya at plano para matugunan ang mga isyu na may kinalaman sa populasyon at pagpapaunlad. Noong nakarang taon, opisyal nang nagpalit ng pangalan ang komisyon bilang Commission on Population and Development o CPD.
Ito'y bilang tugon sa mas malawak nitong mandato sa ilalim ng National Economic and Development Authority o NEDA. Ang vision ng CPD ay maging lead agency in advancing the country's population and development policies and programs towards increased share and opportunity of each Filipino in socio-economic progress. Ang mission naman nito ay to strengthen institutional capacities to formulate, coordinate, and implement integrated population and development strategies, policies, and programs based on socioeconomic and demographic data, information, and knowledge. Bilang ahensya, pinapahalagahan nito ang excellence, integrity, adaptiveness, and inclusivity. Para maisagawa ang mga layuning ito, tinutulungan ng CPD ang iba't ibang institusyon na gumawa ng mga programa at plano na nakasentro sa pangangailangan ng bawat tao. Kung tao ang magiging puso ng pag-unlad, tiyak na makakamit natin ang isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Yan. Napanood natin ang inyong CPD. At alam nyo ba, ang CPD ang katuwang ng iba't ibang institusyon at organisasyon. Kasama kami sa pagpapatuloy ng ating programa para sa pangkalahatang hangarin sa programang pangpopulasyon. Mula kapakanakan hanggang sa malusog na pagtanda, sa syudad, kanayunan ay may nakahandang programang pangpopulasyon na naglalayong palakasin ang bawat pamilya at komunidad tungo sa planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Alam nyo ba na bumagal ang rate ng paglaki ng populasyon ng ating bansa from 0.80% na ngayon mula sa 1.63% na naiugnay sa mga salik tulad ng pagbaba ng mortality dahil pagtaas ng mortality dahil sa COVID-19 at dahil doon tumaas din ang ating populasyon dahil sa population momentum. At para malaman natin yan ay ating pag-usapan ang tungkol sa ating population prospects for 2026. At ngayon, live via Zoom, we are so honored to have you, Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority, ating suki, Sir Joseph Cahita. Masayang pamilya, magandang hapon, Sir Joseph. Alright. Okay, so we're live. Sir Joseph, can we hear you? Alright, tingnan natin kung okay na ang ating... Magandang hapon, masayang pamilya. Magandang hapon sa lahat na nagkapakinig ng Papit at nanonood dito sa programa sa Radio Magazine ng CPD. Magandang hapon, Miss Mai. Yun, Sir Joseph, thank you sa pagiging suki ng ating show. So, ang una nating tanong, ano naman ang pinapakita at ano yung datos natin ng pinakahuling population projections tungkol sa direksyon ng paglaki ng populasyon ng Pilipinas sa kasalukuyang taon? Nako, Miss Mai, tuloy pa rin ang paglaki ng populasyon. Pero nabanggit mo kanina, mas mabagal ng kaysa dati. Nabanggit mo rin kanina na yung annual average growth natin bumagal sa 0.80% from 2020 to 2024 na nanggaling naman sa 1.63% from 2015 to 2020. Now, sa ating official counts ng 2024 PopSen, counts pa lang ang ating na ipapalabas. Ito ay na-declare ng ating presidente as official for all purposes. Nasa 112.7 million po tayo as of July 2024. So kung titingnan natin, mula sa 2020 census count, tayo ay may dagdag na 3.69 million. Pero kung titingnan naman natin yung projection ranges natin at the national level based sa 2020 census based na scenarios natin, for 2025, siguro sasagad tayo sa 114 million. And then in 5 years sa 2030, nasa 118 million tayo. And then ambition natin in 2040, pagdating ng 2040, baka nasa 130 million tayo. So bottom line, growing pa rin, pero mas controlled yung ating growth. Okay? So yun, ang ating pinakahuling population projections at ano yung ating mga tinitingnan dito.
Mabagal ang pagtaas ng populasyon pero tuloy ang paglaki. Ayun, So, gusto ko yun, okay, mabagal ang pagtaas pero tuloy-tuloy ang paglaki. So we are looking at 114 million Filipinos in 2026. So That's bumagal nga ang population growth rate, Sir Joseph. So dapat ba nating ipag-alala o ituring bilang positibong senyalis ito para sa ating kaunlaran ng bansa? Hindi tayo dapat kabahan. Mas madalas ito positibong sinyalis tulad na nabanggit mo kung nasasabayan ng trabaho at serbisyo. Kasi titingnan natin, mas manageable ang demand sa trabaho, paaralan, ospital at mga pabahay ng mga programa. May chance tayo yung quality of services per person, pero kailangan maayos ang governance. Straight talk tayo, kapag kulang ang job creation at humihina ang productivity, pwedeng maging problema. Pero sa tingin natin ngayon, mas immediate risk ngayon ay yung job mismatch. Pwede natin mapag-usapan sa ibang episodes. Tama kayo dyan. So, Sir Joseph, paano ba naaapektuhan ng population projections ang pagpaplano ng gobyerno sa trabaho, edukasyon, kalusugan, pabahay? At nais ko po talaga yung sinabi nyo na magiging positibong senyales siya pag ito ay karampahatang may trabaho at serbisyong may kalidad. Ano, Sir Oo. Joseph? Unahin natin, yung population projections, hindi ito tansya-tansya, hindi ito hula. Meron tayong pinagbabasihan, meron tayong sinusundan ng mga metodolohiya kung paano mo po-project ang population. So yung base population natin ang galing sa census ng 2020, ito yung pinaka-latest natin, and hopefully kung ma-out na natin lahat ng mga demographic characteristics ng 2024 census, magkakaroon naman po tayo ng panibagong projections based sa 2024 na census. So sinasabi natin, no, sector by sector, talking points natin dito, sa trabaho, ilang bagong workers ang papasok bawat taon. So dito makikita natin ilang quality jobs ang dapat likhain. Sa edukasyon naman, ilang bata yung papasok, ilang classrooms, ilang teachers ang kailangan, ilang schools ang kailangan. And then sa kalusugan naman, in short term, yung ating maternal and child health needs. So long term, tumataas ang pangangailangan, lalo na sa elderly, yung elder cares natin habang tumatanda ang populasyon. In terms naman sa mga pabahay at mga housing needs natin, on urban services, yung ating population projections ay nagsasabi, no, kung saan lalakas ang household formation. Mas maayos ba ang mga housing sites? Maayos ba ang transportation services, water, sanitation? So in short, yung projection sa population, it guides kung how many jobs, how many classrooms, how many health facilities, and housing units are needed at kung saan sila kailangan. Without projections kasi, parang yung pagpaplano nagiging guesswork na lang, which is expensive and hindi talaga tama. So kailangan meron tayong population projections. Ayun, marami pong salamat. So, evidence-based na pagpaplano, no? Dahil may mga Yes. projection. So, nabanggit nyo po kanina yung pagbagal natin. May mga rehiyon po bang inaasahang mas mabilis pang lalago ang populasyon kumpara sa national average? At meron bang mga rehiyon na negative naman? Alam ko, merong negative na region eh. At ano kayang implikasyon nito no, sa kanilang regional development at sa bansa, Sir Joseph? Tama ka dyan, Miss Mai. May mga malinaw na faster growth regions at may mga rehiyong halos flat na ang growth. Ibig sabihin, hindi pwedeng one size fits all ang policy natin. Now, sa BARM, ang ating medyo fastest ang BARM at 3.43%. Tapos above national average naman ang Central Luzon, nasa 1.08%. Kasunod dito yung sa Calabarzon na nasa 1.07% at Metro Manila dito sa NCR 0.91%. Ang slowest natin ay sa mga bandang Mimaropa nasa 0.13, ang CAR nasa 0.15 at ang Ilocos ay nasa 0.19. May contraction tayong konti sa Bicol, negative 0.7. Ang implikasyon naman dito sa regional development for faster growth regions, BARM, Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila. Basically, faster growth sa Central Luzon, Calabarzon, and NCR. Mas kailangan more schools, mas maraming health facilities, mas maraming housing services, transport services, at trabaho na kinakailangan para mabigyan at katugunan yung rising population. Kasi kasama naman dito sa housing yung congestions, kung titingnan natin ang population density, tapos informal settlement kasi makababagsak tayo doon.
Para naman sa Mimaropa, Car, Ilocos, anong gagawin? Ano yung implications para sa slower growth aging regions? Focus tayo sa productivity, quality ng services natin, and aging-related support. Yes. Kasi pag reduce lower growth, pupunta na tayo sa aging population. So Sir Joseph, yung projection po ba ng PSA, kailan ba tayo papunta sa aging population? Nako, malapit na tayo doon. Pero malaki pa rin ang working days natin. Papunta tayo sa population dividend. Bumaba ang bilis ng pagdagdag ng mga bata. And this is because dahil bumaba ang fertility. So, papasok na rin na mas mabilis ang population aging. Baka sa susunod, 2030, 2040, makikita natin yan sa mga susunod na decennial censuses. So yan, Tapos paghahandaan yung projection natin, kasi no? natin sa 2030, Ms. Mai, if I continue, aabot sa humigit kumulang 7% ang 60 years old and above. So parang papunta na tayo sa result ng aging population. Ang fertility naman kasi nasa declining path. Pag titingnan natin yung ating total fertility rate, nasa 1.9 in slower decline scenario and can be lower depende doon sa faster decline assumptions natin. So nasa transition po tayo ngayon. Ayun, transition na nga. So, nabanggit ni Sir Joseph, 2030 hanggang 2040, more than 7% ng ating population ay 60 and above. And at the same time, nabanggit din ni Sir na above national average yung tatlong regions, which are Calabarzon, Region 3, at saka NCR. And at the same time, yung lower naman would be Mimaropa, Car, and the Ilocos region or Region 1, and negative naman ang Bicol. So dahil nagta-transition tayo, Sir Joseph, sa konteksto ng ating demographic dividend, maaari po ba nating ipaliwanag ano po ba yung konseptong ito at nasaan po kaya tayo ngayon batay dito sa mga nabanggit nating datos? Yes, Ms. Mai. Diretsahan, nasa window po tayo ng demographic dividend pero hindi ito automatic jackpot, ha? Parang Tama. promo code pa lang siya, may value lang kung gagamitin ng tama. Anong ibig sabihin nito? Kapag mas marami ang working age kaysa dependents, may pagkakataon na para mas mabilis na growth. Pero kailangan, nabanggit na natin kanina, quality jobs. Hindi puro informal. Skills, education, health, productivity, and investment climate. So, tayo naman sa ngayon, we are still within the demographic dividend window. But it only pays off yung nabanggit natin kanina kung meron tayong strong na job creation, skills development, and then yung ating health services, and improvements in terms of productivity. Okay, so productivity, yan ang ating operative word. At bago natin ituloy ang ating mga questions sa inyo, Sir Joseph, gusto muna nating mag-shoutout sa ating mga nanunood. So meron ditong nag-work sa Mr. Monk, Dimsum, and Rose. Catherine, thank you for watching. Thank you for watching also kay Sean, yung lagi nating unang-unang viewer lagi. Miss Stephanie, hello from the Provincial Health Office Ifugao. Happy second season na talaga tayo. At maraming salamat from Baguio City. Regional Director Reynaldo Wong, Regional Director Odette Nacionales from Region 3. And of course, ang ating acting RD, hi Yan, we miss you in CO. Thank you for watching. And also, thank you for watching Pop Dev Rojas and the Provincial Population Office of Zambales. Marami pong salamat. And bago ang lahat, Sir Joseph, babalikan ka namin tungkol sa implications nito. Pero panuorin muna natin ang ating AVP tungkol dito sa nababanggit nyong demographic dividend. At panoorin natin ito at pakinggan. Ano ang demographic dividend? Ang demographic dividend ay ang panlipunan at pang-ekonomiyang benepisyo na makakamit ng ating bansa matapos maranasan ang demokratikong pagbabago na kung saan ang populasyon ng mga nasa working age ay edad 15 hanggang 64 at mas marami sa populasyon ng dependent age, edad 0 to 14 at 65 pataas. Ang working age na sumusuporta sa dependent na populasyon ay tinatayang malusog, edukado at may trabaho na angkop sa kanilang skills. Ang demographic dividend ay makakamit kung ang dami ng panganganak ay bumababa
at binabago ang distribusyon ng mga edad. Dahil dito, mas mababa ang gagamiting investments para sa mga pangangailangan ng dependent na populasyon. At ang mga sobrang resources ay mapupunta para sa pag-unlad ng ekonomiya at pag-unlad ng serbisyo sa mga mamamayan. Sa katunayan, ang demographic dividend ay nangyayari lamang kapag karamihan sa populasyon ay nasa hustong edad na upang magtrabaho at maaari nang makatulong sa ekonomiya ng bansa para sa pag-unlad nito. May 3 bagay na dapat sabay-sabay na mangyari para makuha ang demographic sweet spot. Una, kung mayroong pagbaba sa ratio ng dependent ng populasyon, edad 0 to 14, resulta ng mababang antas na pag-aanak o mababang fertility rate. Ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng per capita output. Ikalawa, kung mayroong pagtaas sa dami ng mga mamamayang nasa working age, edad 15 to 64, na magre-resulta ng pagtaas ng per capita output. Ikatlo, kung ang bilang ng pag-aanak ay bumaba at bumaba rin ang mortality rate o mga namamatay sa populasyon. Ano ang demographic transition? Ang demographic transition ay isang modelong ginagamit upang ipakita ang paggalaw ng bilang ng populasyon mula sa mataas na level ng mga nanganganak at namamatay hanggang sa mababang level ng mga nanganganak at namamatay. Ang Pilipinas ay maituturing na nasa unang yugto ng demographic transition. Ang bilang ng mga nanganganak ay patuloy na tumataas habang ang bilang ng mga namamatay ay bumababa. Sa higit na 100 milyong Pilipino, may humigit kumulang na 34 na milyong young population sa 0 hanggang 14 na taong gulang at mahigit na 9 na milyong matatanda bilang dependents. Ito ang mga hamon sa pag-abot ng demographic dividend. Masyado pa ring madaming batang ipinapanganak dahil sa mataas ang fertility rate ng mga Pilipinong kababaihan. Hanggat maaari, ang pagkakaroon ng 2 anak ang mainam na sitwasyon para mapalitan ang bilang ng mag-asawa o replacement level sa populasyon. Bukod dito, marami ding babae na nagbubuntis sa maagang edad, kaya mas humahaba ang panahon na pwede pa rin silang manganak. Ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan ay di pa rin pangkalahatan sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ay mahirap makamit, lalo na sa mga taong nakatira sa GIDA areas o geographically isolated and disadvantaged areas, sapagkat ang mga health centers at ospital ay masyadong malayo sa kanilang mga tahanan. Wala ring sapat na medisina at supplies, at maging ang mga health personnel ay kinukulang din. Marami pa ring batang di nakakapag-aral. Batay sa pinakabagong datos, may 11.5 million na school-age na kabataan ang hindi nakakapag-aral. Dahilan na rito ang maagang pagpapakasal at pagbubuntis, kahirapan at iba pa. Ito ay nagpapakita ng di sapat na kalidad para sa human resources ng bansa. May kakulangan ng kanilang kakayanang mag-isip, di sapat ang abilidad at kaalamang kinakailangan upang sila ay maging produktibo at magbahagi sa demographic dividend. Kakulangan ng oportunidad sa trabaho. Mataas pa rin ang bilang ng mga walang trabaho sa batang manggagawa na may edad 15 hanggang 24 na taong gulang. Kung ang mga batang manggagawa ay may trabaho at may maiaambag sa produktibong sektor ng populasyon, hindi na sila itinuturing na mga dependents. Ang kakulangan ng trabaho ay mataas din sa lahat ng antas ng edad. Karamihan sa mga Pilipinong nagtatrabaho, kahit na pansamantala, ay di nagiging produktibo ayon sa kanilang kakayahan. Mayroong 3 kinakailangang sitwasyon upang makamit ang demographic dividend. Kung mababa ang fertility at mahaba ang agwat ng panganganak, maisiguro na ang mga mamamayan ay mayroong mabuting kalusugan,
sa pamamagitan ng pangkalahatang healthcare at dekalidad na health services. Nakapag-aral ng mga kabataan at mga may kapasidad na manggagawa na maaasahang makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Sapat na oportunidad para maging produktibo ang mga tao, ang magkaroon ng mas maraming trabaho at pagkakataon para sa mga investments upang kumita ng mas malaki. Ano ang makukuha natin kapag maabot ang demographic dividend? Ang demographic dividend ay ang pag-unlad ng ekonomiya bilang resulta ng pagbabago ng istruktura ng edad ng populasyon ng isang bansa. Dahil sa pagbabago ng age distribution, ang labor force ay mas marami kesa sa mga dependents. Nangangahulugang kakaunting gastos lamang ang ginagamit para sa pangangailangan ng nakababatang populasyon. Ang mga di nagagamit na resources o economic gift ay nagreresulta ng mas mabilis na pagtaas ng ekonomiya at family welfare. May makikitang apat na benepisyo sa pagpapalit ng age structure. Ang ekonomiya ay mas nakakayanang magbigay ng mas maraming trabaho sa manggagawa at ang mga kababaihan ay mas may pagkakataon na makapagtrabaho sa labas ng bahay. Karamihan sa populasyon, lalo na ang matatanda, ay may sari-sariling ipon na magagamit bilang investments sa pagpapalakas ng bansa. Dahil na rin sa pagbaba ng fertility rate, nagre-resulta ito ng mas masigla at malusog na kababaihan na malayo sa pressure sa loob ng tahanan. Ang pag-unlad ng isang bansa ay resulta na rin ng pagbaba ng dependency rate at ang pagtaas ng gross domestic product per capita. Nararapat na may whole government approach o sama-samang ambag ng lahat ng sektor na magtataguyod at maisakatuparan ng plano, programa at serbisyo na sa ngayon ay magbunga ng isang empowered na populasyon tungo sa matatag, maginhawa at planadong pamilyang Pilipino. Plano, programa, serbisyo, at sinasabi nga natin ang demographic dividend, kailangan malusog ang ating populasyon, may edukasyon, may kalidad at kapasidad ang ating mga manggagawa, may sapat na oportunidad at trabaho at investments. So tandaan natin, ang demographic dividend ay hindi automatic ayon nga sa ating guest na si Sir Joseph Cahita, ang Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority. At bago natin siya balikan, gusto nating i-shout out ang mga nanunood all over the Philippines, Sir Joseph. We are so honored to have Lindsay of Tacloban, Ma'am Carol of Misamis Oriental, Nolly from Mandaluyong, from Popcom Cabanatuan, Fitz of Region 12, RD Light all the way from Tagaytay. Thank you. Hi, BFF. Melanie Candelario, congratulations, South Kota, and thank you for tuning in. And of course, Ma'am Joanna of Kalinga, and Ma'am Minerva of Santiago City, and from Sablayan, Occidental, Mindoro, all over the Philippines ay nanunood. At nakita natin ang ating mga regional director. Regional Director Teresa Soriano on the road from Tuguegarao, Region 2. Regional Director Odette Nacionales of Central Luzon. Regional Director Ray Wong all the way from Baguio City. Ayan, ang daming nanunood sa atin, Sir Joseph. Na-interest talaga sila sa what are our population prospects for 2026. So, ayon nga kay Sir Joseph, 114 million ang ating projection for 2026 at nabanggit nga yung mga implikasyon. At ngayon naman, paano naman magagamit ng ating local government units na maraming nanunood sa atin ngayon at policy makers itong ating population projection, Sir Joseph, at yung mga epektibo nating programa at pagdidisenyo? Yes, Miss Mai. Simple rule lang naman kasing kailangan. Kung alam kung ilan at sino yung darating, mas maayos yung paggastos. Lalo na pagdating natin sa local government units. Practical uses, lalo na sa LGUs natin. Evidence-based na budgeting. Projected population ang based ng per capita needs, classrooms, hospital beds,
yung mga housing needs, water, etc. Kasama yung mga transportation services. Targeted programs. So meron ka, lalo na pag may age distribution, yung pinag-usapan nating demographic dividends. O kung ang LGU ay youth heavy, so yung mga programa para sa ating mga kabataan. Pero kung medyo pupunta na sa aging population, yung mga programa ng health and social services. Pagdating naman sa infrastruktura, yung sequencing natin, unahin yung mga lugar na tiyak lalago, yung mga roads, transports, schools, yung mga health units, and then yung mga DRRM in climate, so mga projections. Nakatulong ito para ma-estimate natin yung evacuation load, yung pangangailangan sa relocation, and then yung public service continuity. So, ang LGUs, magagamit niyang projections for evidence-based budgeting, targeted programs by age structure, infrastructure sequencing, lalo na doon sa mga fast growth areas, and more realistic disaster and climate planning. So yun. Gusto ko yon, yung more realistic talaga na pagpaplano at targeted programs. So, napaka-importante talaga ng population natin, no? At para din malaman din natin na we're really on the way na rin, no, Sir Joseph? Kasi 63.9% ng ating population ay working age, edad 15 to 64. So, kailangan lang talagang makatch natin yon, no, for demographic dividend. Ano naman po yung pangunahing mensahe nyo sa ating mga tagapakinig kaugnay ng ating population projection? At marami pong population officers din ang nanunood sa atin ngayon na napaka-useful talaga nitong mga information po na nasabi natin. Tama ka, Ms. Mai. Sa ngayon kasi nakikita natin yung population growth kasi is becoming more manageable. Tapos ang projections ay gabay. Hindi ito hula-hula na nabanggit natin kanina. At hindi rin ito usaping pagkontrol sa pamilya. Ang population issue is also a development issue. Ang tanong, kumusta ang quality ng buhay? Hindi lang yung ilan tayo sa ngayon. And then responsible parenthood, smart planning, investment yan sa kinabukasan. Dahil bumagal ang ating population growth, may pagkakataon tayong gawing mas livable ng bansa. Pero kailangan yung mga pinag-usapan natin kanina ng trabaho, serbisyo, at good governance. So yung population natin ngayon will continue to grow from 109 million in 2020 to about siguro mga 118 or 119 million by 2030 but at much slower pace. So nagpakagbigay ito ng critical window para makapag-invest tayo more in jobs, education, and health. And to maximize yung pinag-uusapan nating demographic dividend kasi sa ngayon, about 2/3 of the population is of working age. Tapos yung dependency ratio naman natin is lower than in previous decades. So alahanin natin, yung demographic dividend is time-bound and nagdidepende ng sufficient jobs yung mga pinag-usapan at yung mga pinalabas sa EBP niyo kanina. So, yun lang, Ms. Mai. Ayun. So, gusto ko talaga yung mga nasabi ni Sir tungkol sa ating dependency ratio na pababa. Ang ating fertility ay more manageable. Ang ating population ay more manageable. And, ang pinaka, no, gusto ko yung quotable quote natin na responsible parenthood and smart planning because population issue is a development issue. So, bago ang lahat, bago sa inyong panghuling mensahe, gusto rin nating i-shout out, no, ang ating mga taga PopDev Bukidnon, Regional Director Neil Aldrin Omega from Region 10 all the way from Cagayan de Oro, Regional Director Desiree Concepcion Garganian all the way from Region 12, and sabi niya the very dangerous place, Sir Joseph, may nanunood sa atin galing Bicol, si ARD Rose. Hello, ma'am. And also, merong nagtatanong dito, okay, may nanunood din from Mountain Province. So, all over the Philippines ang ating tagapakinig, no? At tagapanood. Hello, Sir Leon also. Hello, Inaanak Darlene. Thank you for watching. And may I ask our regional, our resource persons, if available na ba ang regional population projection, Sir Joseph? Nagtatanong ang ating regional director, Odette. At by the way, ating listeners and watchers, you can ask questions, no, sa ating resource person. Okay, Sir Joseph, may tanong po sila, available na daw po ba ang regional projections? And can we release it? Sa ngayon, yung pinapalabas lang natin as published, na makikita natin sa website ng PSA, yung 2020 census-based na population at the national level.
So pwede naman natin i-request, kaya lang dahil lumabas na yung ating population counts, yung actual na census natin in 2024, so doon na lang tayo, pagtitingin na lang tayo sa population counts. But yung age structure na projections, so wala pa tayo na papalabas. But hopefully, by next year, magkakaroon na tayo 2024 census base naman. At lahat ng mga components ng population projection ay mapasali na natin doon. So, Sir Joseph, can we request from the Regional Philippine Statistics Authority offices regarding population projection ng mga rehiyon natin? Pwede naman tayo mag-request at the regional level and then i-forward naman din, ita-transmit nila kasi yung pagpalabas naman at pag-generate naman doon, dito gagawin sa central office. Ayun. So, ayan ang ating mga regional offices at ating mga population offices. No, you can go to your regions once na meron na sila. Also, shout out again, Regional Director Joyce De La Paz from, sabi nga ni ARD Rose, no, the dangerously land ngayon ng Mayon. Okay, thank you po for watching. And Santiago City, Ma'am Minerva, thank you for watching. Sabi nga ni Regional Director Odette, no, of course, only PSA is authorized to officially release population projections. At salamat din sa pag-tune in from Calamba. Ang daming nanonood sa atin, Sir Joseph. At sa ating panghuling mensahe, ano naman ang inyong importanteng mensahe para sa ating mga taga-subaybay ngayon? At may gusto ba kayong i-shout out o nais batiin? Alam ko po nanonood, no, si Assistant National Statistician Marisa Grande. Engineer Marisa, salamat po sa tulong nyo lagi at suporta sa CPD. Sige, Sir Joseph, your message for everyone. Thank you, Ms. Mai. Magpapasalamat lang ako sa lahat, lalo na sa ating mga tagapakinig, sa mga suporta at yung mga pagsagot ng ating mga census and survey questions. Kasi alam naman po natin sa PSA, yung mga census, periodic yon, pero yung mga survey undertaking sa operations natin, meron tayong monthly, meron tayong quarterly. So meron sa mga social sector ng mga surveys, maliban doon sa mga operations natin sa civil registration kay ENS Maris. Magandang hapon, Ma'am Maris. And then sa aming Deputy National Statistician ng ating Census and Technical Coordination, si DNS Tin, at sa civil registration naman, si Deputy National Statistician Minet. So once again, kami nagpapasalamat sa ating mga tagapakinig, lahat ng mga nakipag-cooperate, lalo na yung aming mga respondents sa aming mga household survey operations. Ayun. So, isa-shout out din natin. Of course, thank you for watching. We are so honored yung ating Deputy National Statistician, DNS Tin. And also, yung nabanggit mo, Sir Joseph, no, from Civil Registry, ANS Minet. Marami pong salamat for watching. Thank you. Ayan. And supporting, no, Sir Joseph in this. Also, may tanong pa pala tayo, Sir Joseph, from ating Regional Director Joyce from Region 5. Given the negative rate of the Bicol region in the recent census, will it entail a declining population count in your projections? Yes, definitely. But we'll see. Kung may mga transitions na mga ganap. But again, that will depend on the assumptions. Kasi titingnan natin yung fertility assumptions as well as yung mga kinalabasan pagdating sa mortality. Yung mga nababanggit mo kayo na, Ms. Mai. But given na yung base pop mo is sliding downhill, so malamang magkakaroon tayo ng ganong scenario. Ayun. Sir Joseph, ano po ba yung ginagamit nyong type of projection? Arithmetic, geometric, ano po ba? Para po sa kaalaman ng lahat. Konteksto lang tayo. Sa population projections, ito ay binubuo ng technical working group. Ang kasamahan po namin, of course, ang ating Undersecretary at Executive Director na si Dr. Lisa Versales. Siya ang chair ng aming IACPH population. Pero yung technical working group ay binubuo ng UP Population Institute, ng PSA, meron din kasamahan ng mga kasamahan natin sa NEDA. Tapos, itong ating ginagawa na 2020 census base, tayo po ay tinutulungan ng US Bureau of Census and then merong technical from the World Bank. So may sinusundan tayo. So all na mga projections methodology ay ginamit at tinitingnan talaga nila. So hindi ko silang bagbagitin kung geometry kasi yung mga straightforward, pero may mga ginagamit tayo na mga
yung mga gamit na talaga na population projections na methodology na ginagamit naman din sa ibang bansa. So kasama dito yung inputs ng base POP, yung inputs ng migration, and then all others, mortality and fertility as well. Ayun, so sa ating mga nakikinig, no, lalo na sa ating mga population officers, ito ay tulad ng nasabi ni Sir Joseph, isang technical working group pa, no, composed of the UP Population Institute, kasama pa ang US Bureau of Census, Social. At syempre ang chair ang aming head, no, ang aming executive director, Dr. Lisa Grace Bersales. At bago ang lahat, gusto nating mag-shoutout from Dipolog City Population and Management Office. Hello, Isabela City Population Management Development Office. Jace, hello. Tita Glo, thank you for watching. We miss you. Sir Joseph, thank you so much. Oo, sa susunod, May. Yes, sir, mag-live na ako, ha? face-to-face na, no? Sige, thank you so much, and in regards to everyone at CPD. Bye for now. Bye for now. At atin munang panoorin, ano ba, no, ang tungkol sa responsible parenthood and family planning, since nabanggit din naman ni Sir Joseph kanina yung kanyang quotable quote na responsible parenthood and smart planning are keys to development. Let's watch our responsible parenthood and family planning reel as we end this episode. Isa sa mga pangunahing tinututukan ng Commission on Population and Development o CPD ay ang Responsible Parenthood and Family Planning Program ng bansa. Layunin nitong matiyak na bawat pamilya at individual ay may access sa tamang kaalaman at serbisyo upang makapagplano ng maayos para sa kanilang quality of life. Upang makamit ang layuning ito, kailangan magkaroon ng kamalayan ang mga Pilipino kung paano maging responsable sa pagpaplano ng kanilang pamilya. The good news is, 42% ng kababaihan may edad 15 to 49 ay gumagamit na ng makabagong pamamaraan ng family planning. Batay ito sa 2022 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority. Ayon naman sa 2023 Field Health Services Information System o FHSIS ng Department of Health, 8.6 milyon ang mga Pilipinong kababaihan na gumagamit na ng family planning. Ito ay tumaas mula sa 2022 level na 8.3 milyon na kababaihan. Ika nga, malayo na, pero malayo pa. Ang mga makabagong pamamaraan ng family planning ay ang mga sumusunod. Ang mga short-acting methods tulad ng pills, injectables at condom. Ang mga long-acting methods naman tulad ng implant at IUD. At ang permanent methods tulad ng no-scalpel vasectomy at ligation. Kasama din dito ang modern scientific natural methods. Samantala, 17% pa rin ang gumagamit ng traditional method, katulad ng withdrawal at calendar method. Ang scientific natural family planning methods ay ang mga sumusunod: standard days method, Billings ovulation method, basal body temperature method, symptothermal method, 2-day method at lactational amenorrhea method o LAM. Subalit, marami pa rin sa ating mga kababaihan ang may unmet needs o yung mga nais magplano ngunit hindi gumagamit ng anumang family planning method. Kaya naman, pinalalakas ng CPD ang koordinasyon nito sa mga lokal na pamahalaan at kanilang mga partners upang matiyak na nabibigyang sapat na atensyon ang mga programang may kaugnayan sa responsible parenthood at family planning. Hinihikayat natin na ang bawat mag-asawa ay bumisita sa pinakamalapit na health center upang alamin at piliin ang pinakaangkop at hiyang na family planning method para sa inyo. Ang pagtutok sa kakayahang magplano ng pamilya ay tiyak na magbubunga ng isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Ayun, bago tayo magpaalam, gusto nating i-shout out. Watching from CPD 8 Technical Section Staff, watching from Princess and KB Lindsay. Thank you also for watching, Popit. At sa ngayon, maraming salamat po, no, sa lahat ng mga nag-shout out at tumutok
kasama namin. At layunin naman ng ating komisyon na palakasin ang bawat individual upang magkaroon ng kapasidad na naaayon sa kanilang mithiin at pangarap sa buhay. At alam naman natin na tunghayan natin ngayon, no? Lahat ng mga nabanggit ni Sir Joseph, no? For this year, we have 114 million population for 2026. And also, binanggit din niya yung mga negative population growth rate at nagtanong nga ang ating mga taga Bicol kasi negative ang kanilang population growth rate. At nabanggit din ni Sir Joseph yung mga mas mataas pa sa national average na population growth rate which are na nanunood ngayon, taga Region 3, Calabarzon, at of course taga NCR. Also, nabanggit din ni Sir Joseph na hindi automatic ang ating demographic dividend. Kailangan educated, employed, skilled, at healthy ang ating populasyon. At muli, ang ating official count of the population is 112.7 million as of July 2024 at ito ay nag-increase ng absolute numbers of 3.69 million from the last numbers at bumagal ang ating population growth rate ng 0.80%. Again, ang ating population growth ay bumaba at ang ating population projection for 2026 ay 114 million Filipinos. At sa ating ambisyon, 2040, tayo ay pinoproject na magiging 130 million Filipinos. At yan ang ating naging episode sa araw na ito sa Season 2, Episode 1 ng Pop Beat. Maraming salamat sa mga nanunood. Shout out din bago tayo magpaalam. Stephanie, hello! So, gusto nyo ng copy of the presented videos? Yes, nasa YouTube yan lahat. You can get it from our Commission on Population and Development YouTube page. Stephanie, you can grab it sa ating YouTube page there. Andun lahat yung ating demographic dividend at ang ating mga reels. Also, thank you for watching all the way from Davao. Thank you for the support, Cheryl Jane. Hello, Sheng. At yan ang naging ating episode sa araw na ito, ang ating population projection, ang ating prospects for 2026. Makibahagi sa ating usapan, i-share ang inyong thoughts gamit ang hashtags PopBeat, hashtag tao ang puso ng pag-unlad, hashtag CPD at 56 at in February, particularly in February 19, we will be CPD at 57. So, abangan natin ang build-up sa ating anniversary at abangan natin ang ating mga susunod na episodes for this year at i-follow ang aming mga Facebook pages, Commission on Population and Development at CPD Phils, and also yung mga videos that you watch, you can get it from the YouTube page or account of the Commission on Population and Development para sa mga update at impormasyon tungkol sa population and development. Sa ngalan ng aming Executive Director, Undersecretary Lisa Grace S. Bersales and Deputy Executive Director Boyet Tacardon, ito po ang inyong naging host for today for Popbeat, si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development, Information Management and Communications Division. Sa ngalan ng aming mga kasama dito, maraming salamat Radyo Magazine Tech at Radyo Magazine. Shout out sa ating Station Manager Ma'am Marinela, si Maring Jolly sa suporta ninyo sa Popbeat at sa Commission on Population and Development. Pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa Popbeat dahil ang tao, tayo ang puso ng pag-unlad. Marami pong salamat for tuning in Popbeat Season 2, Episode 1. Sayang pamilya! Halina't makinig, matuto, mga usapin na para sa'yo. Makibahagi sa mga kwento, dahil ang puso ng pag-unlad tayo. Pamilyang Pilipino ay ang puso, bansang progresibo, tayo'y makibahagi, tara usap tayo, dito lang yan sa